Hello everyone and welcome to Gracie's Creations. Today I will show you how to make a flower made from shrink plastic. So kailangan po natin ng shrink plastic. So yung nabili ko ay 5 by 7 inches. Pero meron ding 8 by 11 inches na size, yung parang A4. So makakabili kayo nito sa Orange app or sa Black app. And then, kailangan po natin mag-prepare ng ating template kung saan magte-trace po tayo ng ating mga gustong gawin sa ating shrink plastic. Katulad ng sa akin ay mga flowers. So, you can download ng mga templates dito sa Google. Or, pwede rin kayong drawing ng sarili ninyo. So, ang shrink plastic ay nagsishrink siya ng 50%. So, bale, kung ang size ng ating ginawa o tinray sa ating shrink plastic ay halimbawa 6 inches. So yung mga titira ay magiging 3 inches na lang. So after na matapos na tayong mag-trace, kailangan natin siyang gupitin. So after nating gupitin, kailangan po natin siya lagyan ng kulay. So I am using a Mongyo chalk pastel. So pero pwede kayong gumamit ng ibang medium, depende sa inyo, pero mas gusto ko itong chalk pastel kasi nagbe-blend ang mga colors. At itong shrink plastic ay hindi pareho ang mga sides nito. So meron siyang side na glossy or shiny at meron ding side na matte. So maglalagay po tayo ng kulay doon sa side na matte para ma-apply natin yung kulay kasi sa glossy hindi kakapit yung mga kulay. After coloring our shrink plastic, kailangan na nating i-prepare ang ating heat gun. So yes, kailangan po natin ng heat gun. Yan ang gagamitin natin para ma-shrink natin itong shrink plastic. So yung glossy na part, kailangan yan yung nasa taas pag nagsishrink po tayo. So ito ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa maliit na plato. So yung may kulay, kailangan naka-face down siya. So maghanap lang po tayo ng metal o kahit ano dyan. Yung sa akin na gamit ko yung hook ko na pang crochet kasi kapag i-turn on natin itong ating heat gun at igagamitin natin para mag-shrink, lilipad yung ating shrink plastic. So kailangan i-support natin. So yung ating heat gun kailangan itama natin sa side kasi pag nasa taas parang matagal siya mag-shrink. So kailangan mag-start tayo sa side, hindi sa taas or hindi sa gitna, kailangan sa side lang. So, kung inyo napapansin, yung kulay niya kapag nag-shrink na siya ay nagda-dark yung kulay. So, kung gusto nyo ng lighter color, so kailangan konting kulay lang i-apply natin para hindi siya mag-dark pagka na-shrink na siya. Ganyan. So, kapag ganyan yung mangyayari, kailangan tapat natin yung ating heat gun sa taas para mag-flatten yung ating flower kasi minsan pag baguhan ka nagdidikit-dikit siya. So kailangan yan, mainit siya, kailangan i-form natin siya kaagad kasi mabilis siyang matuyo. Kapag natuyo titigas na siya talaga. So hindi na natin siya ma-arrange or ma-form sa gusto natin. Measuring cup lang pala itong ginagamit ko. So depende, kailangan meron kayong malaki hanggang sa maliit. Kasi nga, pag maliit ang ating flower, kailangan din natin ng maliit para magpa-curve ng ating ginagawa. Ang tanong, ano bang pwedeng gawin dito sa mga shrink plastics na ito? So, pwede tayong gumawa ng mga flowers para gawing keychains, pang ipit, pang hair clip, pang headbands, designs headbands. Pwede din gawing earrings and bracelets at pwede rin natin pang-design sa mga brooch. Pwede natin siya gawing brooch. So, it's up to you. Marami kayong pwedeng gawin dito sa mga shrink plastics na ito. So, hindi pa tayo dito nagtatapos. So, meron pang next na process. So, kailangan nating idikit yung ating ginagawa. So, kailangan po natin ng UV resin para pandikit ng, halimbawa, meron tayong maliit, tapos ipatong natin sa malaking flower or mga petals. Yan. So, kailangan po natin ng pandikit. So, UV resin po ang aking ginagamit. So, pwede kayong bumili ng UV resin sa Black app or sa Orange app. Okay. And then, so, gagawin natin, lalagyan natin ito ng UV resin. So, dahil gagamit tayo ng UV resin, kailangan meron tayong
UV light kasi yan ang gagamitin natin para mag-dry ang ating resin. Nakalimutan ko i-video ang paglagay ng resin. So, dito na tayo mag-start sa ating UV light. So, ang ating UV light ay mayroong 30 seconds, 60 seconds, and 90 seconds. Pag kundi lang ang resin na nilagay natin, so 30 seconds. Pag medyo marami, so 60 seconds. So, gagamitin natin sa 60 seconds para mag-dry talaga ang ating resin. After matapos ang 60 seconds, automatic lang na mamamatay ng ating UV light. So, after that, tatanggalin na natin sa ating UV light. So, ganyan. After matapos, yan na siya. Tuyong-tuyo na ang ating resin. So, kapit na kapit talaga ang ating mga flowers. Hindi yan matatanggal. So, pwede na natin yan ilagay sa hair clip or sa headband o gawing keychain. Kapag meron kayong drill, so bubutasan mo lang ang petal at lalagyan mo na siya ng pang keychain or keychain holder. So, yan lang muna for now. See you on my next creations. Thank you for watching. Bye, everyone!